In this video ka-farmer ay ipapakita ko naman po sa inyo ang aming munting taniman ng mga gulay. Kaya tara, samahan mo ako. Let's go! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you. Kaya dito na po tayo sa aming taniman ng gulay. So ito po ang aming taniman ng kalabasa. Medyo maliit lang ito, pero sa awa ng Diyos, mayroon naman tayong mapipitas. Medyo maliit lang pong ang aming nagagastos dito. So dito, tinatamnan namin to ng kalabasa dati, tapos nag-crop rotation po kami. Tinamnan po namin ng talong at pagkatapos balik ulit kami sa kalabasa. And doon po banda mga ka-farmer ay nagtatanim rin po kami ng talong. Yan po. As of today mga ka-farmer ay nag-harvest po tayo. First harvest po natin ito. Yan. Sa makita po ninyo, hina-harvest na po namin kahit hindi pa yung kulay dilaw. Anyways, nagkapitas na po kami dito, pero pangkain o pangkonsumo walang po muna. Hindi po namin didiretsohin, no? Didiretsohin na isang pitasan agad. So, kinunti-kunti lang po namin. Sa napapansin po ninyo, kulay berde pa yung mga bunga na aming pinipitas. Kasi ka-farmer, dito po sa amin, mas prefer po ng mga consumer na kulay berde pa ang balat ng kalabasa. Kasi kadalasan kasing binibenta dito sa aming ka-farmer ay medyo kulay dilaw na yung bunga ng kalabasa. Palatandaan kasi nito kapag kulay berde, fresh pa, at masasabi ng mga consumer or mga bumibili ay galing talaga sa bukid dito sa aming lungsod. Kasi kadalasan mga binibenta ng kalabasa dito po sa amin mga ka-farmer ay galing pa sa Mindanao, sa Negros, bumabiyahe patong Cebu, tapos yung mga malalaking mga negosyante ng gulay, sila po yung umaangkat sa Cebu at dinadala dito sa amin. So parang maraming beses na i-transport ang mga kalabasa, which is hindi na po siya fresh pagkarating dito po sa amin. So kaya mas prefer po nila yung kulay berde kasi masasabi nila na fresh at talagang dito galing talaga sa aming lungsod ang bunga ng kalabasa. So sa makita po ninyo ka-farmer, medyo malapit na pong matapos ang buhay ng ating kalabasa, pero sa awa ng Diyos sobrang ang ganda-ganda po, ang rami-rami po ng ating bunga ng ating kalabasa. Ang ganda-ganda at ang lalaki ng mga bunga. Yan, sobrang dami ng bunga dito ka-farmer, halos nagdigit-digit lang. Yan, dalawa, isa pa, yan, ayun pa, yun, ayun pa, tapos yan. Pila ging kalabasa ron wholesale ba? 20 size? Now, kita mabaligya 35 ko. So dito po sa aming ka-farmer, yung wholesale po galing sa Cebu na market ng mga kalabasa ay binibigay sa mga retailer ng mga wholesaler ng 26 per kilo. So kapag kami naman po ang nagtitinda o kami ang nagre-retail, so meron pong 35 per kilo yung presyo. So yung mga bunga dito ka-farmer ay halos magkakadikit lang. Ayan o, bunga naman yan siya. Ayan. So tuwing umaga ka-farmer, pagkagising ko, pinapasyalan ko talaga dito yung mga tanim namin. Kasi nakakawala ng stress.
online class pa naman ako. Tapos sa sobrang stress sa online class, ayun, parang stress reliever ko na din po yung pagtatanim o yung bunga ng kalabasa. Ang laki niya, ang laki ng bunga ng kalabasa. So nakatry na po kami na isang bunga ng kalabasa ay umabot halos 6 kilos plus. So yung first tanim namin dito ay 6 na row lang. So ito medyo malaki-laki na rin. So umabot yun ng almost 200 plus kilos. And I think this would be much more than before. Siguro mas marami tayong ma-harvest ngayon kaysa nung una nating tanim. Yan, simula doon ng farmer, and yan. Yung tanim ko ka-farmer ay halos 100 plus hills lang po ito lahat. Tapos yung gamit ko na variety ay yung Suprema F1 at Bella F1. Pero majority po dito ay Bella F1 kasi mas nakikita ko na mas maganda yung production ni Bella F1 kaysa nung Suprema F1 ng Swissid. So Swissid baka naman. So dito po yung budget ko po dito o yung nagagastos ko as of now po ay nag-range lang po siya. So 2,000 to 3,000 lang siguro o nagre-range lang po yung gastos ko doon. So bakit ganun lang po kaliit yung nagastos ko po dito sa 100 hills? Ganito kasi po yan. So na practical lang po dito yung paglaland prep dito. Pinaararaw ko lang po. Tapos yung seedlings, yung seeds ko po, yun lang po yung gagastos ko. And pagdating po sa organic fertilizer na aking inilagay, ay nangunguha lang po kami ng mga free po na mga organiko pataba. Nanguha lang po kami ng mga dumi ng baka at kalabaw na pinapastol sa mabakanting lote dito sa amin. So marami kasing mga kapitbahay namin dito na nag-aalaga ng mga hayop na kalabaw at kambing at pati na rin baka. So kadalasan po hindi po nila yun ginagamit kasi hindi sila nagtatanim ng mga gulay. And also meron din kaming lagang kambing in which yung mga dumi ng kambing ay yun rin ang aming ginagamit na pataba. Kaya mas nakakasave po talaga kami dito sa amin pagdating sa mga organikong pataba po. Ayan po, meron pong baka dito po sa aming kapitbahay. And with regards din po sa mga pang-spray, sa mga insecticide, mga herbicide, ay hindi po kami nag-herbicide. Malimit rin po kami nagpo-fungicide kasi po sa awa ng Diyos dito po sa amin, hindi po marami dito yung mga insekto dito po sa amin. Pagdating naman po sa mga synthetic fertilizer na ating ini-apply sa ating mga taniman ay medyo nakasave rin po tayo kasi drenching po method po ang ating ginagamit dito kasi wala pong ulan dito sa amin kaya nagde-drench lang po kami kaya medyo nakasave rin po kami. So nagsa-side dress lang po kami kapag meron nang nakikitang mga malalaking bunga ng ating mga kalabasa, doon lang po kami nagsa-side dress. Pero sa mga nagastos po namin doon, malaking parte din po yung synthetic fertilizer na yon. So mag-estimate lang po tayo ng cost of analysis po dito sa aming pagtatanim ng kalabasa. So nung una po nagtatanim po kami dito ng kalabasa at umabot lang po yun ng 200 plus na kilos lang po ang aming na-harvest. Pero jackpot kasi yon kasi umabot hanggang 80 per kilo po yung nagmahalan yung kalabasa. Doon po eksakto jackpot na jackpot po yung pagtatanim namin dito ng kalabasa. Pero ngayon medyo hindi naman masama yung price po dito sa amin. So pagdating po sa presyo, wholesale po dito sa amin is 26 per kilo at kapag retail naman po ay 35 per kilo. So sabihin natin na kasi yung tanim namin ngayon ay medyo malaki, almost 300 kilos po ito ngayon. Estimated po na ma-harvest namin dito ay almost 300 kilos. So kasi yung ibang part po dito ng aming tinatanim ay medyo hindi magandang tubo kasi yung lupa doon po ay medyo mapula at medyo hindi mo mabuhaghag di katulad po sa ibang parte. So hindi po talaga pareho yung klase ng lupa na aming tinatamnan. Medyo merong mabuhaghag, meron na pong hindi. Kaya yung hindi mabuhaghag, medyo hindi po maganda ang kanyang bunga at hindi po maganda ang kanyang tubo at hindi rin maganda ang kanyang pamumunga. So sabihin na lang po natin na 200 kilos po ang aming ma-harvest pero minimum estimate lang po namin yung 200 kilos. Sabihin lang po natin
na 25 per kilo po as wholesale. 200 times 25 per kilo, meron po tayong income na 5,000. So sa 5,000 na yun, let's say po yung nagastos po natin, ilagay po natin sa 2,500. So meron din po tayong net profit na 2,500. So sa amin po, hindi na po yun masama sa mga katulad naming mga maliitan ng pagtatanim. Kaya ayun lang po mga ka-farmer ang aming munting taniman ng aming kalabasa ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood dito po sa aking video at maraming salamat din po sa pagsuporta ng ating channel. For more videos po and for more updates and for more knowledge or information about sa pagtatanim ay inimitahan ko po kayo na i-like ang video na ito at higit po sa lahat i-subscribe ang ating YouTube channel para updated ka sa tuwing meron naman tayong bagong video na ilalabas. Kaya maraming salamat po mga ka-farmer. Bye-bye!